Hello, kumusta? Kung isa ka sa milyon-milyong empleyadong Pilipino na, alam mo yon, sobrang sipag sa trabaho pero sa dulo ng araw, napapakamot ka na lang sa ulo at nagtatanong, saan ba napunta yung pera ko? Nako, para sa'yo to. Ating alamin kung paano ba talaga makawala sa cycle ng pagiging isang broke employee. Yan yung tanong na sigurado akong bumabagabag sa marami sa atin, di ba? May regular ka namang sahod, may trabaho ka, pero pagdating ng petsa di peligro, parang biglang boom, balik sa zero. Bakit kaya ganun? Para bang may invisible na butas yung wallet natin? Halika, tingnan natin tong example ni Mark. So, kumikita siya ng 25,000 pesos kada buwan. Okay na sahod, di ba? Pero tingnan mo yung nangyari. Pagkatapos bayaran lahat, bills, pagkain, at yung mga kung ano-ano pang gastos, anong natira? Zero. As in, wala. Nga. Sigurado ako marami sa atin ang nakarelate kay Mark. At ito mismo, itong cycle na to, yan ang kailangan natin basagin. So, saan nga ba talaga tumatagas ang pera natin? Pag-usapan natin yung pitong karaniwang money leaks o mga butas sa bulsa na madalas hindi natin napapansin. Pero eto pala yung mga dahilan kung bakit hilap na hilap tayong makapag-ipon. Okay, game! Simulan natin sa una at aminin na natin ito yung pinaka-common sa lahat. Yung pamumuhay ng paycheck to paycheck. Ito yung cycle eh. Dumating yung sweldo, tapos magbabayad ka ng mga bills, at pagkatapos, ubos na. So anong mangyayari? Maghihintay ka na lang ulit sa susunod na sahod. Nakakapagod yung ganung cycle, di ba? Parang wala kang nararating. Pero tingnan nyo to, may isang simpleng-simpleng pagbabago lang sa mindset na pwedeng magbago ng lahat. Usually kasi, ang formula natin, kumita, tapos gumastos, tapos pag may natira, yun ang iipudin, na madalas wala namang natitira. Ang solusyon, simple lang, baliktarin mo. Pay yourself first. Yan yung magic phrase. Pagkatanggap mo ng sahod, unahin mo nang itabi yung 10 to 20% para sa savings. Tapos yung matitira, yun ang pagkakasyahin mo for the rest of the month. At alam mo, yung unang butas na yan, yung pamumuhay ng pasweldo-sweldo lang, direktang konektado yan dito sa pangalawang money leak. Walang emergency fund. Nako, ito ay isang financial disaster waiting to happen. Isipin mo na lang, isang biglaang pagkakasakit, o kaya nasira bigla yung laptop na gamit mo sa trabaho. Dahil wala kang nakatabing pera, anong solusyon? Utang. At dyan mismo nagsisimula yung masakit na cycle ng pagkakabaon sa utang. Kaya sobrang halaga na magkaroon ka ng safety net. Ito yung tinatawag nating emergency fund. Basically, ipon to na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng mga essential expenses mo. Isipin mo, ito yung magiging financial shield mo. Ito yung pananga para hindi mo kailangan mangutang kapag may mga biglaang pangyayari. Okay, number 3. Itong sunod, medyo tago to eh. Hindi to kasing obvious ng iba pero dahan-dahan tayong sinisira nito. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Ito yung scenario. Tumataas yung sweldo mo, so tumataas din yung gastos mo. Na-promote ka, kaya nag-upgrade ka ng cellphone. Nakuha ka ng bonus, kaya mas madalas ka ng kumain sa labas. Gets mo? Ang resulta? Kahit na mas malaki na yung kinikita mo, pareho pa rin yung naidatabi mo. O mas malala, wala pa rin. Number 4 naman, ito ay isang bagay na sobrang practical. Pero ewan ko ba, madalas nating kinalilimutan. Simpleng kasabihan pero grabe, sobrang totoo. Paano mo malalaman kung saan ka pwedeng magtipid kung hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo? Ang hindi pag-track ng gastos ay parang nagdadrive ka ng walang Waze o Google Maps. Ligaw. Kailangan mong malaman kung saan napupunta ang bawat piso para makita mo kung anong pwedeng bawasan. Pero teka, kahit na nag-iipon ka na, may isa pang kalaban yung pera mo na hindi mo basta-basta nakikita. Ito yung ikalimang money leak. At may kinalaman to sa future value ng pera mo. Marami kasi sa atin kontento na kapag nasa savings account lang ang pera. Ang hindi natin alam dahil sa isang bagay na tinatawag na inflation, unti-unting nababawasan ng halaga o yung purchasing power ng pera natin. Tandaan mo to, ang pag-iipon ay para sa seguridad. Pero ang pag-i-invest, yan ay para sa paglago. At itong chart na to, malinaw na pinapakita yan. Isipin mo na lang yung 1,000 piso mo ngayon. Sabihin nating makakabili ka pa niyan ng 10 kape. Pero next year, dahil sa pagtaas ng presyo, baka 8 na lang yung mabibili mo. Yan yung epekto ng inflation. Parang may invisible na daga na unti-unting kumakain sa halaga ng ipon mo.
Kaya mahalaga na yung parte ng pera mo dapat nasa investments na kumikita ng mas mabilis kaysa sa inflation. Okay, so number 6, itong ika-6 na butas, hindi to tungkol sa math, hindi to tungkol sa ekonomiya, ito tungkol to sa mga desisyon natin. Maling prioridad. Halimbawa, mas inuuna mong bilhin yung pinakabagong gadget kaysa buuin kahit yung maliit lang na emergency fund. Yung panandaliang saya na uuna kaysa sa pangmatagalang seguridad. Kailangan nating ayusin yung mga prioridad natin kung gusto talaga nating maging financially stable. At para sa ating huli, ang pang-7 manilik, para sa akin, ito yung pinakapundasyon ng lahat. Walang financial goals. Kapag wala kang malinaw na pupuntahan, walang direction, napakadaling gumastos ng walang purpose. Kasi para saan ka ba nag-iipon? Para ba sa down payment ng bahay? Para sa retirement mo? O para sa pag-aaral ng mga anak mo? Ang pagkakaroon ng goals ang magbibigay sa'yo ng purpose at disiplina. Yan yung why mo. Ayan! So ngayong alam na natin yung 7 butas, oras na para ayusin ang mga to. Good news! Hindi pa huli ang lahat. Ang pinakamahalaga ay yung unang hakbang na gagawin mo ngayon. So, mag-reflect tayo sandali. Sa 7 money leaks na to, be honest with yourself. Ilan ang tumama sa'yo? 1? 3? 7? Okay lang yan. Hindi to para husgahan ka. Para tumalaman mo kung saan ka dapat magsimula. At iyan na yung iiwan kong tanong sa inyo. Ano ang unang butas na tatapalan mo simula bukas? Hindi mo kailangang ayusin lahat ng sabay-sabay. Pumili ka lang ng isa at mag-commit ka na ayusin mo yun. Diyan mismo nagsisimula ang totoong pagbabago.